Solo trip to Batanes, day 1. 2 a.m. in the morning, sumakay ako ng free shuttle bus from MOA to Clark International Airport. After 30 minutes, umalis na kami at pumunta dun sa second pick-up point. Since 3 hours ang biyahe, bumaba na rin ako para bumili ng tubig dito sa 7-Eleven. Then after that, dumiretso na ang biyahe papuntang airport. Nakaidlip ako and di ko na malaya, nandito na kami sa Clark International Airport at 5 a.m. Bago kami bumaba sa bus, pinalabas yung mga ID namin for verification. After nyan, kinuha ko na yung maleta ko para mag-check-in at kumuha ng boarding pass. Di ko lang na-videohan pero meron silang free water and free coffee for the passengers. Nang makapag-check-in na lahat ng passenger, dumiretso na kami sa boarding. Then, pinasakay kami ng bus papunta dun sa aircraft na sasakyan namin. Di ko na pinalagpas for the video and picture tayo dyan. And super happy ako kasi nakuha ko yung window seat and I was able to enjoy this magnificent view ng Batanes. Guys, dito pa lang sobrang na-excite na ako. Parang gusto ko lang tumalon para makarating na ako ng Batanes. And finally, we landed here in Basco Airport. Naghintay lang kami saglit sa releasing ng mga check-in baggages namin and then pagkakuha ko ng aking maleta, sinalubong na ako ng aming coordinator to pick me up and i-drop sa aking tutuluyan. Kaso pagdating namin dito sa hotel, na-inform kami na hindi pa daw available yung room. So, kailangan namin lumipat muna dito sa may Octagon Bed and Dine. Medyo malayo to sa town proper, pero guys, ang ganda ng view dito. This is a beachfront hotel. Pwede kayong pumunta dyan, bumaba at mag-swim if you like, pero mabato daw dyan. Hindi ko na try mag-swimming dyan, but this place is very relaxing. Mag-isa lang ako, pero yung room na binigay sa akin ay pang family room. I have 30 minutes to freshen up and mag-change ng clothes para sa aming first tour destination. Look at the view! Ang ganda talaga dito. Sunduin ko lang po yung ibang kasama nyo. Ayun nga guys, isa-isa na kami pinick up and then dumiretso na kami dito sa may Bihan to have our first lunch. This is chicken rice meal with Paco. After lunch, bumiyahin na kami papuntang Spring of Youth, also known as the Fountain of Youth. It is located in Mahatao, about 15 minutes ride from the town proper. In just few minutes of trekking, masisilayan mo na ang ganda ng place na to. This is a natural spring pool overlooking the beach. This is a tourist spot that you should not miss when visiting Batanes. Ang cold water spring nito ay nanggagaling sa bundok at pinaniniwalaan na nakakabata kaya siya tinawag na Fountain of Youth. Just a reminder, kung gusto niyo pumunta dito, magdala kayo ng foods and drinks dahil wala pong tindahan dito at magsuot ng not so revealing swimming attire dahil conservative ang mga Ivatan. Hindi na ako nag-swimming dahil dumami ang turistang dumating. Kaya bumaba at nagpaaraw na lang ako dito sa beach. Sobrang init sa Batanes kaya lagi kayong magdala ng cup and sunscreen sa lahat ng pupuntahan ninyo. Very important yan dahil nakakasunod ng balat ang mag-tour sa Batanes. Sobrang linaw ng tubig ng dagat dito at may makikita ka pang maliliit na makukulay na isda. Hindi nga lang advisable na mag-swimming kasi mabato, kaya kung gusto niyo mag-swimming, doon na lang sa may spring. In-enjoy ko na lang talaga ang 360 view dahil mag-isa lang ako at sariling sikap sa pag-take ng photos and video. Pero may lumapit naman din sa akin para magpa-picture, then kinuhan ko din sila afterward. Also, hinahanap na din ako ng aming tour guide kaya tinulungan niya ako kumuha ng videos. Nagstay lang kami dito ng mga about 1 hour. After ng half day tour, hinatid na kami sa kanya-kanya naming hotel. Naligo lang ako and then nirepack ko yung mga gamit ko dahil pinapalipat na ako sa Midtown Inn at habang inaantay ko na masundo ako, nagkaroon ako ng chance na makapag-sunset viewing. Sobrang ganda at relaxing talaga dito. May mga naabutan pang ako mga locals na nagsiswimming sa beach. Maya-maya dumating na rin yung coordinator ko para sunduin ako. Pagkarating ko dito sa inn, pinababa ko muna yung mga gamit ko and then dumiretso muna ako sa bangko para mag-withdraw. May naabutan pa nga akong bata naglalato-lato dito habang nakapila ako sa ATM machine. And then after ko makapag-withdraw, dumiretso na ako dito sa plaza nila kung saan may iba't ibang store where you can shop and dine. Dito na lang ako nag-dinner sa Nudes Ramen House at sa katabi nito ay may nagbebenta ng ice cream kaya tinry ko na din for my dessert.
Anyway guys, nasaktuhan pala na pagpunta ko dito ay sineselebrate nila ang kanilang Batanes Day. So 1 week silang may pa-event dito. Meron din silang paliga, beauty contest, parade, and so ayun lang. Follow nyo ako for Batanes Day 2.